Hello guys, welcome to Virgo Philippines. Reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Check mo yung natal chart mo ha. Kung gusto mo magpabook ng personal reading, kay Jing Tarot Reader, research mo na siya sa Facebook. And if you want, pwede ka magpa-personal reading sa akin. So actually, ang available ko pa lang ngayon is palm reading. Ayan. And anyway, if ever magkakaroon ako ng mga available na readings, check mo na lang dun sa aking TikTok shop. Unipree. Ayan, may mga bracelet dyan na available for for readings, no? Diyan ko ipopost din yung mga ibang bracelet na ma-available pa na open sa ibang klase ng reading, no? But for now, I'm only doing palm reading. Okay. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. I feel like some of you, Virgos, pwedeng naapektuhan ka ng full moon na nagaganap ngayon. Currently, actually, as I am doing this reading right now, it's currently full moon talaga. Full moon in Capricorn. But some of you, pwedeng may epekto talaga sa iyo itong full moon nito. Especially it's, 29 degree, which is sa astrology, that's the anaretic degree. So, medyo maraming closure, maraming nag-i-end during this time. Okay. Some of you, maybe it has something to do with the hobby. The effect of the full moon. Pwedeng something to do with a child or a children. Pwedeng may nag-i-end doon. Or a hobby or because the house na naapektuhan itong full moon for you is the fifth house. It has something to do with child or yung hobbies mo, or it's a fun house. Dito mo na ipapakita yung creativity mo. Maybe some of you has something to do with love, ending regarding a love or love affairs. Ayan. So, if there's a love affair na involved dito sa connection mo with this person, because this is love reading, so maybe if there's third parties na involved, maybe some of you nag-end yon during this full moon. And some of you, maybe it has something to do with the drama na nag-end sa buhay mo. Also, some of you, maybe an ending of how you express yourself to the world. Pwedeng nag-i-end yun. Maybe may changes na ginagawa ka kung paano mo ini-express ang sarili mo sa mundo. Anyway, I'm really sorry. I just noticed medyo may dumi pala sa aking kamay. Medyo mahirap siya matanggal eh. I don't know kung saan galing ito, but kanina kasi nandun ako sa tahian. By the way, I do have soon siguro ilalabas ko na rin sa TikTok yon yung aking mga clothing line. But I do sell plus size clothing. Ayan. Yeah, anyway, na-share ko lang kasi medyo may nagtahi po ako kanina. Anyway, let's focus on the reading. The Fall. So, yeah, dahil nga may mga endings, ito, with the Fall, this could mean a new beginning for you, because there's an ending na nangyayari sa'yo. Now there's this new beginning na I feel like near or during this time sinisimulan mo na or naiisip mo na to take risk on this new beginning. This is a new journey. This is a new beginning that maybe has something to do with money. With the Four of Pentacles, nakita natin pwedeng
may pinag-iipunan ka, or regarding your ipon, some of you may be a business, some na pwedeng sisimulan or ang tawag dito, establish or pwedeng continuation, but this time it's more better for you, or yeah, some of you it's a business or maybe a career or maybe a passion, but nakikita natin yung involvement ng pera, especially with the Four of Pentacles and Ten of Pentacles. I can see this energy of you being, you know, yung parang yung attention mo is nandito. You're thinking na, pag in-address ko to, pag sinimulan ko to, or tinuloy ko ito, maybe it would give me better money, better future. I feel like it's hard to ignore itong passion. It's hard to ignore this thing na pwedeng ibinigay sa iyo eh. I mean, think about this past energy, maybe during your childhood years. Page of Swords, ano ba yung mga bagay na minamanifest mo or gusto mo or pangarap mo, and maybe it has been given to you or nagkaroon ng opportunity na maibigay yon. Maybe it's a talent or a hobby or a skill na ibinigay sa'yo na hindi mo na-realize na ito ay, I can see a trine. Actually, the trine in astrology, it's like easy flow, free flow of energies, and it's like walang kahirap-hirap. It's too easy na parang walang kahirap-hirap na itinuro or ibinigay sa'yo to. Maybe it's something na kahit hindi mo aralin, talagang kusang loob na ibinibigay sa'yo ito. Like for example, maybe you bump into a person or a friend na pwedeng na ituro itong something na minamanifest mo nung childhood years mo or gusto mo dahil dito sa friend na ito. For example, maybe ngayon, some of you, no, pwedeng yung may nakarelasyon ka na pwedeng yung magulang nitong nakarelasyon mo ay may ganun palang business na that is what you are manifesting in the past, or maybe a business na pwedeng pangarap mo or gusto mong matutunan yung skills regarding that business. Maybe katulad nitong aking ginagawa na pagtatahe, if you do know how to magtahe, and yung iba sa inyo maybe a more creative thing like photography, yan, pwedeng natutunan mong paano gumamit ng camera, or because maybe of other sources na dumating sa buhay mo. And now, maybe there's this feeling na you have to think about that. Kasi kaya madaling ibinibigay sa yon or madaling ipinakita or itinuro sa yon because might be that is for you, na kailangan i-cherish mo, palaguin mo, at pagandahin mo pa. Parang ituloy mo, parang ganon. And yun, it's about time, no, na gamitin mo itong mga what you feel more passionate about, no, and hindi lang basta pinilit sa'yo, no. For example, yung iba sa inyo, baking, you do love to bake, and it's about time na ilabas mo na itong ilagay mo na sa fruition, no, lagyan mo na ng gawin mo ng material kung ano man itong bagay na talagang gusto mo, kasi hindi mo yan magugustuhan ng basta lang eh. Kumbaga may reason, maybe it's for you talaga na ibinibigay. Now, allow yourself to shine and be more playful during this time. Be more creative. The Page of Swords, this is a young energy, so this is you na, sabi ko nga, isipin mo or pakatandaan mo mabuti kung ano ba itong minanifest mo during this time ng kabataan mo na gusto mo. And now, you need to assess this. Especially with the Fool. The Fool has a young energy. It feels like wala akong pakialam, basta gagawain ko to. This is what makes me unique. This is what I want. This is
somehow nagiging disobedient in a way na pwedeng may mga tao sa paligid mo na they are trying to, nililihis ka sa talagang gusto mo, or they're not that supportive with regards to what you really like. Hindi sila ganun ka-supportive. But the fool doesn't care. Wala akong pakialam sa inyo. This is what I want. This is what uh, I am good at. Ayan. So, be the fool. But nakikita naman natin, ito na nga yung ginagawa mo. Ituloy mo lang. Okay? Napakaganda ng message na yan, no? Simula pa lang. So, sino naman itong person na kakonect mo pagdating sa love? Nakakabasa ka ng word na artwork. So, maybe it has something to do with arts. Or, yun nga, nilalabas yung artistic ability mo. This person is not happy right now. 9 of Swords. Okay, wait lang. Nakuha ko yung energy niya. Sobrang bigat. Ang sakit. Nasasaktan siya ngayon. The 6 of Wands. Tell me more. I feel like the 6 of Wands, the Moon, and the Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Pisces is the major arcana here with the Moon. Ayan. Okay. The Fool is your major arcana sa side ng person may the Pisces. This person is para siyang teka lang. May nabasa akong word, it's fish. So I don't know if you are, I don't know, maybe you do love fish, like it's your hobby. Maybe meron kang aquariums, or maybe mahilig ka sa mga aquatic animals, or maybe alam mo yung iba't ibang klase ng isda. Ayan. Or maybe as yung some of you pwedeng kumain ka ng isda na ngayon yun yung inulam mo. Which is, this is not the kind of ulam na inuulam mo everyday. So maybe madalang kang mag-isda. So pwedeng kumain ka within this day ng isda. This could be a reading. Anyway, the Moon is here. So this person is very secretive. Siya may ugali siya ng, I don't know, I'm also seeing a Virgo. So pwedeng, Virgo is good at communicating. 'Di ba? But you might be dealing with another Virgo. Pero Virgo, magaling makipag-connect, communicate. But this person maybe is a very secretive person. Pero magaling din siya makipag-communicate na in a way na magaling siya makipag-usap. Pero regarding sa maybe sa emotions niya, or maybe sa, I'm also seeing a Scorpio. So, Scorpio, maybe meron din siyang Virgo and Scorpio sa kanyang chart. Especially the Sun mo rising and also Venus. Pwedeng meron siyang ganong sign, Virgo and Scorpio. Or maybe Leo. Anyway, the Hierophant is here. And this is Taurus energy. So, nakakita tayo ng maraming learnings na natututunan niya ngayon. Marami siyang, I don't know if you're dealing with the person who is working at the government. Pwedeng ganun. Maybe an army, or maybe nagtatrabaho siya sa place wherein it's a public place. Or maybe or maybe you're dealing with a public person, or yung kanyang pinaka-boss is a public person. Pwedeng ganun. Anyway, something to do with government and someone who has this public persona. And that could be your person or yung pinaka-work niya. Okay? Maybe yung boss niya or whatever. So, the Hierophant is here. Very traditional, very religious person. Guys, yung mga binanggit ko na regarding sa work, etc., huwag mo masyadong pagtuunan ng pansin nyo na maaaring yun lang yung person mo. Pero pwede rin namang hindi. Huwag mo yun masyadong pagfokusan.
The most important thing here is the message or the readings. Now, nakita tayo ng mga challenges or problems dito sa person na to, the Five of Wands. I can see power struggle. Nakakita tayo dito ng kaguluhan, pag-aaway, and maybe it has something to do with work or something to do with legal matter. Yeah, legal matter. Work, or if you're dealing with a person na married, or maybe may person nakakonect wherein may usapan regarding a child. So, pwedeng there's problem with regards to that. A lot of anger, a lot of galit, and a lot of reflection is happening their person right now. And dahil dito sa problema na to, lalo na with the Nine of Swords, may may problem, may stress na nararanasan ngayon. And actually, maybe this is a person na minsan nang dumating sa buhay mo, but yung moment ninyo or connection ninyo ngayon is a little bit slow or slow down, may ganon, may pause na nakikita tayo dito. And anyway, let's focus on the emotions here. Okay, you do have here the High Priestess. Yeah, you're a very spiritual person. Pagaling mo. Some of you, magaling ka talaga magaling ka magsalita. Like, maganda ang boses mo. The Ten of Cups is here. I will not take this. Masyadong marami. Hindi ko ito kukunin. Masyadong marami. You do have the Tower. Okay. So, emotion ng person na ito. Okay, you do have the Justice card, the Five of Wands, and the Four of Swords. Seven of Swords is at the bottom of the deck. Well, actually, I'm seeing you, or maybe both of you, are having some kind of tension or conflict. So, pwedeng may conflict sa inyong dalawa, sa connection ninyo. So, with the High Priestess, maybe nararamdaman mo yung spiritual connection mo towards this person, but the Ten of Cups, nakikita natin yung love dito, but with the Tower, I can see you ending these emotions, or yung some of you, you're ending the trust and the connection, na parang nagkakaroon ka na ng doubt, or you feel like nothing is going to happen between the two of us in the future, parang ganun, wala namang mangyayari sa amin. Like, yun nga, if this full moon, no, is really affecting you, pwedeng ito yun eh. Sabi ko nga kanina sa simula pa lang ng video, maybe some of you yung full moon epekto sa'yo or may effect sa'yo. And maybe it has something to do with your emotions or your drama. Maybe yung iba, love affair, or this thing na parang, yung pinakamadaling ngayon, description sa'yo is parang nagiging, bumabalik ka sa pagiging isip bata. Pero hindi man isip bata in a way na parang nagiging immature. But, pag tinignan mo yung isang bata, di ba parang kahit kakagaling lang sa iyak niyan, parang fresh na ulit, willing na ulit makipaglaro, willing na ulit maging masaya. And then, regarding this connection with your person, maybe it caused a lot of drama, pero this full moon is helping you na tama na, ayoko na ng drama, ganito ganyan. So you're being, loving yourself, you're trying to be true to yourself. Ano ba dapat yung mga dapat mong harapin, ano ba dapat yung mga dapat mong tapusin, ano bang mga dapat mong gawain. So this is you being true to yourself. And then you're ending this, maybe kung may spiritual connection sa inyo, o regardless kung may spiritual connection, for now, past is past. Ganon. And you're not avoiding this person. That is not how I see this. What I see here is that
you are stronger than before, no? Stronger in a way na pwedeng um, hindi ka na nagre-rely sa person na ito. Like maybe in the past, nagre-rely ka sa kanya na feeling mo in the future magiging mas maayos buhay mo pag nandyan siya. Ngayon, you're relying on yourself na mas i-enhance mo yung sarili mo with, even without this person, no? Kasi sa totoo lang, maybe some of you, medyo nabago yung tingin mo sa future ngayon, and some of you, kasama ngayon yung ending na nangyayari na yon ngayon sa'yo. Like, naiba na yung tingin mo sa future, and yeah, some of you, you are trying to challenge yourself. Tanggalin yung stress sa isip mo kasi ito yung isa sa nakakapagpatagal sa'yo na magawa yung isang bagay. Makapag-decide kung paano gagawin ang isang bagay because maybe some of you napupuno ka ng stress, so tinatanggal mo rin yan. But with regards sa emotion na person na to, the Justice card is here. Some of you, kung may connection kayo in the past, yeah, of course, meron kayong connection in the past. Maybe, naging honest siya sa'yo regarding sa emotions niya. Or maybe regarding sa problem niya, pwedeng you somehow knew about this person's problems or mga pinagdadaanan. So, with regards to that, the Five of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius. Actually, kanina may nagpakita na sa akin angel number. It's angel number 555. So, this is showing to me as changes na nangyayari sa person na ito. Maybe may kinalaman sa kanyang responsibility, may kinalaman sa kanyang maybe a problem na akala niya madali niyang maaayos or madali niyang masusolusyonan, but then hindi eh. So, ngayon with the Five of Wands, galit siya. Galit siya, nagkakaroon siya ng problema, nagkakaroon siya ng wala siyang magawa, parang ganun. With the Four of Swords, I feel like wala rin naman siyang ginagawa regarding something. Nakakita tayo dito ng pag-aaway or pagkakagulo na parang itinutulog na lang, hindi inaayos. And this person is waiting for something. Waiting for something. So ngayon, nakikita natin umiiwas dito, sa totoo lang ikaw. You're maybe moving on, walking away from this connection, the Seven of Swords, focusing on new beginnings with the Ace of Pentacles. Ikaw to eh. Maybe with a new business, with the King of Wands. Yeah, you're working on yourself, working on your growth. Pero yung person na to, marami siyang drama, marami siyang pinagdadaanan ngayon. So, what will happen in the future for the both of you? Queen of Wands, okay. And the Strength card, oh, and the Ace of Cups. Nine of Pentacles, the Magician, and the Hanged Man. Bottom of the deck is the Five of Swords, Six of Cups, and the Judgment. Five of Pentacles and the Eight of Swords is here. Well, actually, nakakita ako sa'yo ng kung ano man yung mga babalik, mga sisimulan, at mga dadating sa buhay mo this time. I mean, more like babalik. Yun nakukuha natin. Whether may kinalaman sa career, may kinalaman sa love, this will be stronger than before. So,
The Ace of Cups, this is a new beginning. Especially nagkaroon nga tayo ng full moon. So, there's a new moon. There's a new beginning. Some of you, this is a new love, new emotions. Yung iba, new stress. Pero, this time, alam mo na kung paano i-handle. And, nakita tayo dito ng, like with the Strength card, kung makikita mo sa picture, there's a woman and the lion. So, parang alam mo na kung paano patatahimikin or patutulugin itong lion na to. So, the lion is showing to me as yung struggles mo in the past. Maybe this time, pagbalik nito, kung ano man to, maybe mas balanced na siya ngayon. And with the Queen of Wands, you know how to handle this kasi you are more mature. And yeah, a lot of new beginnings. Right after these endings, kung makikita mo, ang daming ending sa'yo. 10 of Pentacles, number 10 is an angel number. 10 of Cups, another ending sign. And the Tower is also an ending card for you. So, a lot of endings is happening or already happened. May nangyari ng mga endings sa'yo, tapos may mga sumusunod pang endings ngayon. Maybe yung ending na to is for the better. Maybe yung ending na to is mas maganda. And nakikita natin, happy endings. Maybe some of you, pati yung family mo, are happy with this kind of ending. And there's this Ace of Cups, which is a new beginning para sa'yo. New beginnings, new opportunity. And then, the Nine of Pentacles, with regards to the person, nakakonect mo ngayon, nakita tayo ng newfound talent or discoveries dito. May mga madidiscover siya, may mga talents or matututunan siya. Like, maybe, especially na magkakaroon ng pag-shift or paglipat ng planet of Mars from Taurus, ito ay pupunta sa Gemini, which is, maybe may mga bagong malalaman, madidiscover, mga, like for example, maybe something to do with tarot. Katulad mo, no? Na pwedeng may natutunan ka na dito pala sa YouTube pwede ka manood ng mga horoscope. This is a discovery na hindi mo na mababalikan. Parang hindi mo na pwedeng burahin sa isip mo or kaalaman na pwedeng hindi mo na pwedeng i-deny. Parang ganon. And maybe this person also, pwedeng ganon. Pwedeng katulad nung kung paano mo na-discover yung horoscope and tarot readings dito sa YouTube, and this person is will be facing or will be hindi ko naman sinabing ganun din na madidiscover niya rin itong tarot dito sa YouTube, but magkakaroon siya ng something na malalaman na pwedeng hindi niya maiwasan, hindi niya na madedeny or hindi niya pwedeng ibalik na wag nang malaman ito, whatever this thing is. The Hanged Man is here. So, I feel like itong person is malapit na siyang makawala sa something. And in the future, tell me about this Hanged Man. The Three of Pentacles. Let me get more cards for this. What's with the Three of Pentacles? Five of Swords. For me, it has something to do with work or career. Knight of Cups. So, nakita ko ng maybe an offer dito sa person na to or vice versa, siya ito magbibigay ng offer. And I feel like itong person na to is maaapakan ng kanyang ego. So, I feel like maybe a career na pwedeng hindi masyadong nagwo-workout sa person na to or maybe a boss na pwedeng, hindi nakaka-appreciate sa kanya and hindi niya na-feel yung value niya doon. So,
pwedeng malapit na siya makawala doon. Maybe it has something to do with career and conflict na may kinalaman sa career. So anyway, and right after that, may nakikita naman tayong new beginnings or offer or paparating dito sa person na ito. And also with you, no? Kung ano man itong mga dadating sa'yo, mas matibay or mas malakas na ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.